Ayaw sanang ipakausap ng ina si Lisa. Malalim at madugo ang ipinabunot nitong wisdom tooth noong umagang iyon. Kaya ang ibig sana ng ina, tuloy-tuloy na magpahinga ang anak. Buti na lang na ulinig ni Lisa na si Santa ang kausap ng mami niya sa telepono. Palabas noon ng kwarto ang dalaga. Kinuha ni Lisa ang auditibo at kahit sa pahumal na tinig, may nakapasa kasing bulak sa nabakanteng bahagi ng gilagid ng dalaga. Sinabi niya kay Santa na magre-return call siya rito. Bakit hindi pa tayo ngayon mag-usap? Sabi ni Santa. I have something wonderful to tell. Please, Lisa, ngayon na. Naintriga ang Lisa. Pero may kailangan talaga siyang gawin muna. Hindi ako magtatagal. Magsi-CR ako at magmumumog ng malamig para huwag nang magdugo itong ipinabunot ko, sabi ni Lisa. Biglang natauhan si Santa. Sa labis na excitement, nakalimutan niyang galing nga pala sa dentista ang kaibigan ng umagang iyon. Ay, sorry, sabi ni Santa. Dapat nga pala ipahinga mo yan. Bukas na lang kita tatawagan. Anong bukas? Sabi ni Lisa. Tatawagan kita maya-maya. Okay na ako. Konti na lang ang kirot nito. Nasa bahay ka, di ba? Umuo si Santa. At pagkababa ng kaibigan sa linya, papikit siyang sumandal sa sopa. Doon sa tabi ng misitang patungan ng telepono. Parang sasabog ang dibdib ni Santa. Matindi ang pananabik niyang ihati sa kaibigan ang natatangi niyang karanasan ng araw na iyon. Hindi nainip si Santa sa tawag ni Lisa. Oh, sabi ni Lisa, game na. Sagot nito sa paghilaw ni Santa. Ano yung something wonderful na ibabalita mo? Hulaan mo kung sinong na-meet ko ngayong araw na ito sa opisina. Sabi ni Santa. Goodness! Sabi naman ni Lisa, anong akala mo sa akin? Si Madam Merlina? Tumawa si Santa. Matunog, masigla, at talagang maligaya sa pagtawa. Kinutuban si Lisa. Is it a guy? Eh di marunong ka palang manghula kahit hindi ka si Madam Merlina. Sabi ni Santa. Huwag mo sabihin nakakita ka sa wakas ng guy na crush mo. Sabi naman ni Lisa. Exactly. Bulalas ni Santa. At higit pa siguro sa crush ang tumama sa akin, Lisa. Oh my. Bakit pa hindi mo ipina-schedule sa ibang araw ang pagpapabunot mo ng wisdom tooth? Hindi mo siya tuloy nakita. At paano ko siya makikita? Anang Lisa. Umakyat ba sa private office ni Ma'am Althea? Pamangkin siya ng boss mo. Sabi ni Santa. How did you know? Tanong naman ni Lisa. Kilala natin si Ma'am. Very private na tao yun. Hindi yun binobroadcast kung sino-sino ang mga nagpupunta sa kanya sa opisina. Maliban kung bank officials din. Pwede ba, Lisa? Hayaan mo magkwento ako mula sa umpisa. Oh, wow. Hindi ko talaga maubos maisip na magkaka-chance akong makausap siya. Alright, ikwento mo na, ani Lisa. I'm listening. At nagkwento naman si Santa. Pero nakakadalawang pangungusap pa lamang siya nang sumingit si Lisa. Binigyan ka ni George ng rosebud?
Tanong ni Lisa. At ng isang kahong imported na chocolate. Pero hindi yun importante, Lisa. Sabi naman ni Santa. Bakit hindi? Tanong ng kaibigan. Akala ko ba, epektibong pang-busted sa admirer mo ang pagpapapunta sa kanila kay Madam Merlina. Epektibo nga, Lisa, sabi ni Santa. Pero hindi si George ang pinag-uusapan natin, kundi si Gilbert Quevedo. Hamong ituloy ko ang kwento, okay? Sige, sabi ni Lisa. Nagpatuloy si Santa. Pero muli, hindi natiis ng kaibigan na hindi usisain ang mga pinag-usapan nila ni George sa pananghalian. Pinagbigyan ni Santa si Lisa. Wala naman siyang inililihim sa kaibigan. Hanggang sa dumating sa parteng lumapit sa counter niya si Gilbert upang magbukas ng bank account. Sabi pa ni Santa, "His every inch a man, Lisa," sa malapitan. Pati boses, talagang lalaki. Hinayang na hinayang si Lisa. Siyempre, matagal na siyang interesado kung anong klaseng lalaki ang tipo ng kaibigan. Kasing gwapo ba ni George? Tanong ni Lisa. Sabi naman ni Santa, unfair na pagkumparahin kayong dalawa. Sure, cute si George. Pero si Gilbert ang gusto ko. He's much taller, mas malapad ang katawan, magaan kung magdala ng damit. You know, malaki ang katawan pero parang naglaglide kung lumakad. Parang athlete in top fighting form. Ano ba ang suot? Tanong naman ni Lisa. At sabi ni Santa, dark brown pants with matching coat, cream silk shirt, light brown tie, brown shoes, at wala siyang suot na alahas maliban sa diamond tie pin. Yung wristwatch niya halatang mamahalin pero hindi ostentatious. Simple lang. Salo ni Lisa. At may taste pala. Sabagay, kung pamangkin siya ni Ma'am Althea, expected na siguro yun. Pero paano mo nga pala nalamang related sila ng boss natin? Sinabi ba sa'yo? Sa sinagutan niyang form, paliwanag ni Santa, inilagay niyang si Ma'am ang nag-refer sa kanya na magbukas ng account sa Southeast Asia Bank. Tapos, isnulat din ni Gilbert na tiya niya iyon. Ano pang pinag-usapan niyo? Curious na curious talaga si Lisa. Actually, sabi naman ni Santa, strictly business ang naging takbo ng usapan namin. Walang personal? Tanong uli ni Lisa. Wala siyang personal na nalaman tungkol sa akin, Lisa. Pero ako, dahil sa sinagutan niyang information card, marami akong nalaman. Like, ilang taon na siya, saan siya nakatira, anong business address niya, civil status. Come on, Santa. Ukil-kil ni Lisa. Share mo naman yung nalaman mo. Humagikhik ang dalaga bago sinabing, he's 27 years old, binata, taga San Rafael, Bulacan, dahil doon ang provincial address niya. Ang city address niya ay sa Celesta Condominium. Hey! Bulalas ni Lisa. Malapit lang sa Great Pacific Building ang condominium na yon, di ba? Yung bagong gawa lang. Isang block mula sa atin. Oo nga pala. Biglang napaisip si Santa. Mayaman siguro ang Gilbert na yan para ma-afford na tumira roon. Padeklarang hayag ni Lisa.
Wala naman akong pakialam kay mayaman siya o hindi, Lisa, sabi ni Santa. Ang importante, yung nararamdaman ko. I cannot get him off my mind. Help! Natawa si Lisa. Bakit ako ang hihingan mo ng tulong? Anong magagawa ko? At least, Lisa, sabi ni Santa, masasabi mo sa akin kung ganit talagang nai-in-love. Ano ka ba, Santa? Sabi ni Lisa. Kanina mo lang nakita, in love ka agad. Most probably, na-infatuate ka lang sa Gilbert na yun. What's the difference? Tanong ni Santa. Kailan ka ba isinilang, Santa? Kahapon? Ngayon lang ako nagka-crush o na-infatuate o kahit ano pa ang tawag mo doon, Lisa. Sabi ni Santa. Dati kapag nakakakita ako ng gwapo na maskulado at magandang magdala ng damit, hahanga lang ako sandali. Tapos yun, wala na. Pero kay Gilbert, iba, Lisa. May kasamang kaba at panlalamig yung pag-estima ko sa kanya kanina bilang kliyente. Sabi ni Lisa, magpalipas ka muna ng panahon bago mo sabihing in love ka nga sa kanya. May pag-asa kaya ako sa kanya, Lisa? Tanong ni Santa. Pwede niya kaya akong magustuhan din? Why ask me? Bulalas ni Lisa. Ako ba si Madam Merlina? Sa isinagot na iyon ng kaibigan, kumislap na bigla sa utak ni Santa ang dapat niyang gawin. Magpapahula siya sa nanay niya. Itatanong niya kung posibleng kanyang makatuluyan ang nagpatibok sa pihikan niyang puso. Gising na gising pa si Santa nang dumating ang nanay niya. Pasado 11:00 na noon ng gabi. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang dalaga kay Aling Esmeralda. Aniya, ibig niyang magpahula rito. Halatang nakitla ang nanay niya. Tinitigan siya nito ng mariin bago pailing na sumagot. Iba na lang ang hilingin mo, anak. Bakit ho? Suya pero nagtatakang tanong ni Santa. Gabing-gabi na. Bukas na tayo mag-usap. Pero, uulitin ko, anak. Humiling ka na lang ng iba. Huwag ang pagpapahula dahil kahit maglumuhod ka, hindi kita mapagbibigyan. Hindi naman talaga kakaiba ang naging reaksyon ni Santa nang makatagpo ang lalaking labis na nagpatibok sa kanyang puso. Ganoon, sa totoo lang, ang mga teenagers kapag nagka-crush. Ngunit, hindi naman teenager si Santa, kaya parang ganoon kalala ang tumama sa kanya. Ang question, mapipilit pa niyang hulaan siya ni Madam Merlina kung may pag-asa siya sa puso ni Gilbert? Abangan.